Senator Coco Pimentel, ang ating Senate Minority Leader. Mr. Senator, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Magandang morning, Katanying and Ka Jerry at sa lahat ng nakikinig po sa atin. Magandang umaga, may buntag, may imbag nga bigat. Opo, una-una, ano po reaksyon nyo sa binasa namin na post ni Senator Ping Lacson po? Ay, nagpapasalamat po tayo sa kanya. At least merong nakinig. Merong nakinig at sa tingin niya makabuluhan yung aming exchanges, yung pagpalitan ng mga ideya. Actually po, sa totoo lang, ako matagal din akong nag-cover ng House Combachero at saka ng Senado. Nakakamiss yung bang mga debate nung Nene Pimentel, Franklin Drilon, kasi medyo bata, Blas Ople nung araw pa. At sa House naman, nandiyan sila Joker Arroyo, di ba, mga Bobby Tanyada. Well, anyway, mukhang maraming makakamiss sa mga ganong klase ng mga diskurso, Senator Pimentel. Well, sa darating na mga panahon, sa next few days, mukhang meron pang mga part 2 yan. Okay. Ganun po. bago kami tuluyang magpaalam sa Senado. Mga ilang araw na lang natitira sa 19th Congress. Kaya may tanong po, Senator Pimentel, itong Philippine Star Can Senate junk VP impeachment trial? Ano po ba ang sagot nyo doon? Ang meaning siguro nung junk parang dali-dali niyang i-dismiss. Yes. Parang idiretso, kunyari nakasulat sa papel ang impeachment, ididiretso na niya sa basurahan. Parang gano'n. Kaya nga junk ang ginamit. Siyempre hindi po pwede. Yun kasi nga, ang parati ko nga posisyon, kailangan kami mag-comply sa utos ng konstitusyon. Kahit Senado kami, kahit ang feeling namin elected kami nationwide, ang mandato namin nationwide, ganun din naman yung Constitution, aprobado ng taong bayan yan. Kaya kung mayroong utos dyan na ang kausap ay Senado, kailangan sundin ng Senado. Sige, so ano yung utos pagdating sa impeachment? Ang sinabi ng Constitution, trial by the Senate shall forthwith proceed. Okay, so sinong kausap? Senado. Di ba? Senado. But by the Senate O Senate, anong gagawin ninyo? Trial. Yung impeachment, may trial ninyo. So, litisin ninyo. I-hearing ninyo. I-tackle ninyo bilang isang korte. Kasi kaya nga, trial ang ginamit na salita Wala, hindi naman nagta-trial ang halos hindi korte. Kailangan korte ka Tapos anong sabi? Shall. Utos ito. Shall Forthwith. Ano yung sabihin nun? Agad-agad. Agad-agad ninyo. Agad-agad. Agad-agad ba ang pagtapon ng papel sa basurahan? Hindi. Anong dapat dalian ninyo? Yung trial. Paglilitis. Trial. Ang paglilitis. Ituloy. Proceed. Ituloy ang trial. So, sa aking palagay, kung mapapansin natin iniisa-isa natin yung mga salita, walang komplikadong English word doon except si forthwith. Okay? Si forthwith. Pagka tignan mo yung diksyonaryo, buksan mo, synonym lang pala ito ng immediately. Ano lang mas malalim. Siguro may dagdag na kahulugan, pero ibig sabihin nun, basically, immediately, malalim na immediately, yung importanteng apurahin, dahil sa importante siya, immediately, apurahin, dali-dalian nyo, agad-agad. So, mukhang nahimay na natin. Yan na lang yung basis ng argumento na hindi pwede na mas dalian mo para itapon sa basura. Ang sabi ng konstitusyon, kasi ikaw, tao ka na noon, na individual ka na noon na nagde-decide na, bilisan ko ito, itapong ko sa basurahan. Pero that is your thinking ng tao. Pero ano bang thinking ng konstitusyon na dapat mong sundin ang dalian mo ang trial? Kaya lang naman din nagkakaroon ng mga ganyang dagdag din na
usapin, Senator, dahil sa wala na nga panahon. Parang ang sinasabi, kahit paanong apura ang gawin natin, kapos na sa panahon. So yung panahon na wala na, tapos tatawid sa kabila sa 20th Congress, ano ang posisyon ninyo doon? Pwede bang tumawid talaga ang impeachment trial sa 20th Congress? Wala nang, tama naman yun, wala nang, na short na kami sa oras. Bakit kami short sa oras? Kasi una sa lahat, hindi kami sumunod dun sa trial by the Senate shall forthwith proceed. Kasi kung sumunod kami doon, Pebrero pa sana 2025 nagka-trial na. Okay? Or inumpisahan na yung impeachment, and then Marso nagta-trial na. Okay? Kaya kami ngayon na uwi sa isang debate kung pwede bang tumawid or crossover, tumawid yung impeachment na na-file sa Senado sa 19th Congress. Kung hindi niya ito matapos, pwede bang manahin ng ipasa sa Senado ng 20th Congress? Ang sagot ko naman dyan, ang ginamit ko naman na analohiya, ang court system natin. Court, kasi nga, trial. Pag ginamit ng trial, ibig sabihin yun, ang nature ng body, hindi pagagawa ng batas, hindi parang korte. Parang husgado. Husgado or korte. Sa korte, kahit nagpalit ng membership o nagpalit man ng judge o nagpalit ng membership yung 3 justices o 15 justices, tuloy pa rin yung kaso. Hindi na-reset yung caseload ng korte, tuloy-tuloy yan. So yun ang ginagamit kong analogy na madali lang sagutin yung kung pwede bang tumawid. Siyempre pwedeng tumawid kasi sa korte nga ganyan ginagawa. I-trial naman ito. Tapos sasabihin ng iba, bakit ba pwede na kahit nagbago ang judge or member ng korte, bakit tuloy pa rin yung kaso? Noong unang panahon na hindi pa siguro recorded yung mga korte, siyempre nakikinig yung judge. Pag palitan yung judge, yung bago, wala na siyang alam, hindi naman niya narinig yung testimonya Pero na tayo ngayon court of record na lahat. Recorded na lahat. Hindi nga lang nakasulat na recording may video recording pa ngayon. Correct. Bago na yan, video na. Tapos alam nyo ba na ang isang qualification bago ka makatakbo bilang senador able to read and write. Diba? So walang problema na nagbabago ang komposisyon kasi nakasulat naman lahat yan. May transcript lahat yan, may video na lahat yan. So hahabol na lang yung bagong miyembro, magbabasa na lang siya. Hahabol siya sa status ng kaso. So there is really no problem. Para sa akin, napakadaling sagutin yung mga side issues na rineraise ngayon, samantalang hindi pa rin nag-uumpisa ang impeachment case. Yung po bang nabanggit nyo kanina, dapat nga hindi tayo umabot sa ganitong sitwasyon na walang-wala na tayong oras. Dapat Pebrero, inumpisa, Marso, nagtatrial na. Bakit nga ba umabot sa ganun? Was it deliberate? Meron bang, sabi nga nung akbayan, natatakot ba si Senator Chis Escudero kay Sara Duterte? What's your take on that? Well, ayoko namang patulan na yon. Pero ang gusto ko sabihin, ginamitan naman ako ng nung February, ginamitan naman ako ng technical issue, technical answer. Ang sagot hindi tayo nakasesyon Kasi February 5 nag-break kami, di ba? Hindi tayo nakasesyon paano tayo magdedesisyon to convene into a court? Kaya nga ang sagot ko noon, hindi naman sinabi ng konstitusyon na kailangan nakasession ka as a legislative body kasi Article 6 yun Ang Senate being an impeachment court, nando naman sa Article 11 ng Constitution. So kausap tayo ng Constitution sa Article 11, usap ang Senado bilang court. Hindi bilang isang legislative body. Hindi bilang isang legislative body. Kaya sabi ko, hindi kailangan nakasession tayo as a legislative body. You can call, sa SP can call a session as a court.
Tawagin niya kami mga senador, kahit naka-break kami as a legislative body, tawagin niya kami as a court. Yun yung sagot ko sa kanyang technical response na hindi tayo pwede mag-convene as a court kasi hindi tayo naka-legislative session. Pwede namang ihiwalay. Dapat naman actually ihiwalay yung dalawa kasi nga ito na lang din para malaman ng ating mga kababayan, Article 6 of the Constitution, ang Senado binabanggit doon bilang legislative body. Bakit ba biglang naging impeachment court ang Senado? Hindi dahil sa Article 6, then merong separate na article 11 sa on the accountability of public officers na nandun sa Article 11 ng Constitution. Ang kausap naman din niya ng Constitution doon ang Senado. Ang sinabi niya, kayo ang may kapangyarihan na maglitis at magdesisyon sa mga impeachment. Kayo ang impeachment court. Iba yun, hiwalay na hiwalay. Sinadya ba yun ng mga nagsulat ng Constitution? Siyempre, sinadya nila yun. Opo, ito po yung paano dapat tratuhin ng Senado as a body. Ito pong draft resolution na mukhang sinulat at inamin naman ni Senator Bato de la Rosa na ang tawag nga niya de facto dismissal ng impeachment articles. Dapat hindi pa tratuhin kasi nga ni draft lang talaga yan Draft, ni walang pirma, ni hindi naman wala ring caucus, wala, nothing. Nothing. So alam mo naman, ang respetuhin ko naman ang karapatan ng lahat na mag-float ng kahit anong idea. Pero yung estado nung nakikita kong iniikot sa social media na preso, ni walang pirma yun, kahit aminin ng isang senador na galing yun sa kanyang staff, ano lang po yun, I mean, hindi pa officially itaken ng Senado, hindi pa dapat namin pag-aksayahan ng official time. Official time. Wala muna kasi pero ginawa lang po ng staff yun, baka hindi pa nga pumasa sa principal niya, hindi pa nga pinirmahan ng boss niya Pero kung sakaling magkaroon talaga ng ganun na Senator Coco na i-file at papirmahan at makakuha ng majority, ay kailangan pagdebatihan naman yun kasi marami naman siguro sa amin, hindi lang siguro ako na totally disagree doon sa kung ano man nakasulat doon. Si Senator Risa Ontiveros, sure ako, totally disagree. At ako, naniniwala na hindi lang kaming dalawa. Sa tingin ko, mas marami naman sa dalawa. Last point na lang, assuming na makatawid dahil nga merong dalawang opinion dyan na hindi pwede tumawid at makakatawid, kung tumawid po sa 20th Congress, ito pong impeachment trial kay VP Sara, pero sigurado na ba, nagbilangan. Bago pa yung full-blown trial, magbilangan. Ito naman yung for acquittal, ito naman yung for conviction. Kumbaga, nagbilang, alam na natin kung anong magiging itsura ng botohan. At sigurado naman na maraming kakampi si VP Sara. Dapat pa bang ituloy ang process na yan at nang makaiwas na o hindi na para makaiwas na sa gastos, effort at panahon din ng ating mga kababayan at ng Senado? Parehas pa rin yung Constitution It's the same constitutional provision na binasa ko o binanggit ko kanina. Opo. Trial by the Senate shall forthwith proceed. So kung ang pagkaintindi ko doon, obligasyon namin umpisahan niyo yung trial, same thing din sa 20th Congress Senate, ang aking, since hindi na ako member doon, so parang tayo na lang o advice, ganon din yung obligasyon nila. Trial shall forthwith proceed. Pero ang gusto ko siguro i-emphasize ngayon, hindi naman sinabi doon trial by the Senate shall forthwith proceed and a guilty verdict must follow. Wala doon Hindi kailangan guilty. Pwedeng not guilty. Napo. So, ang pag-decide ng guilty at pag-decide ng not guilty ay hindi unconstitutional. Pero what is unconstitutional is kung hindi ka mag-trial. Ayun. So, dapat umpisahan ng trial at tapusin ang trial. Correct. Sabi kasi doon, the sole power to try and decide the case
So, i-trial nyo, pero hindi lang yung trial na nag-aaksaya lang kayo ng panahon. Ang purpose ng trial, para magdesisyon kayo. At hindi kayo pinipilit na i-guilty ninyo. Pwedeng i-not guilty. Pwede kasi naman, kasi tignan, ito na lang, last point na lang. Tignan mo yung official na, kunyari, pinailan na ng impeachment case sa Senado. Ang tawag na sa kanya, impeached official. Therefore, pagbigyan nyo rin siya sa trial so that kung makakuha siya ng not guilty, dinalinis din niya yung reputasyon niya. Para sa kanya din. Para sa kanya in the long run. Para sa kanya din. Yun ang proseso. Kaya lang, yun nga, malungkot nga, Senator, dahil hindi na kayo kasama. Kung sakasakali mang may matuloy na trial, ang tanong ko tapos na ho ba yung proseso dyan sa Marikina? Doon sa pagtakbo ninyo? Hindi pa po. Pagdating po doon sa District 1 Congressman ng Marikina, suspended pa po yung proclamation doon. Hanggang ngayon wala pa lang pending pa sa COMELEC po. Pending pa. At least merong yung pala status nun. Wala pang napoproklamang panalo. Dahil sa issue ng residency ni Marcy. Opo. Parang kasi kung may mga issues sa mga residency, qualification as a candidate, ano po yun, material misrepresentation, bumabagsak yun sa ground na yun sa election code. So, ipagdasal na lang natin na yung tamang decision ang lumabas po dyan sa kaso sa COMELEC. Sa COMELEC at saka sa Senado. Okay. Senator Coco Pimentel, maraming salamat po for taking our call at salamat po sa discussion to. Thank you. Magandang umaga po. Si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel.